در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسه. در مورد عرض می‌کنم نحوه انجام کار و اون چارچوبی که شما اشاره کردید به توییت دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی. Tinatapos na ng Tehran ang detalye ng isang diplomatic framework na inaasahang magbubukas ng panibagong negosasyon ng Iran sa Estados Unidos. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Bakai na ilang bansa sa rehiyon ang tumatayong tagapamagitan upang mabawasan ang tensyon at maisulong ang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Kabilang umano sa mga tumutulong sa diplomasya ang Qatar, Turkey, Egypt at Oman. May mga ulat ding posibleng magkita ang mga opisyal ng dalawang bansa sa Istanbul ngayong linggo upang talakayin ang susunod na hakbang sa inaasahang nuclear talks. Dagdag pa ni Bakai, patuloy ang pag-aaral sa estruktura ng negosasyon at sa paraan kung paano ito isasagawa. در رابطه با اینکه ساختارها به چه شکل خواهد بود، خب در این مرحله ما مشغول بررسی‌های مختلف هستیم. جنبه‌های مختلف موضوع رو باید بررسی بکنیم. Sinabi rin niya na mas aktibo ngayon ang mga bansang nasa rehiyon sa pagtulong kumpara sa Europa na aniyay lalo lamang nagpapalala ng sitwasyon. کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستن نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش می‌کنند برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملاً در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنند واسطه پیام هستند. Sa panig ng Washington, kinumpirma ni Trump na patuloy ang pakikipag-usap ng kanyang administrasyon sa Tehran upang makamit ang isang kasunduan hinggil sa nuclear program ng Iran. Bagamat nagpadala na ang Estados Unidos ng malalaking mga barko at fighter jets sa Middle East bilang babala sakaling mabigo ang diplomasya. Right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great, and if we can't, probably bad things will happen. Nag-ugat ang tensyon matapos ang malawakang protesta sa Iran noong Enero kung saan libo-libo ang napaulat na nasawi. Nagbanta noon si Trump ng aksyong militar ngunit kalaunay nanawagan ng bagong kasunduan sa halip na digmaan. Iginiit ng Estados Unidos at European Union na dapat pigilan ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons, bagay na mariing tinutulan ng Tehran kasabay ng pag-iit na para lamang sa civilian use ang kanilang programa. Sa kabila ng mga kondisyon ng Amerika, kabilang na ang paghinto ng uranium enrichment at missile program, naninindigan ng Iran na may mga limitasyon ang maaari nilang pag-usapan. Sonicos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.